Ayan, updated na tayo sa balitang negosyo. Nika, gaano ba ka-importante sa'yo ang tinatawag na packaging, lalo na sa mga pagkain? Sa akin, DG, napakahalaga. Siyempre, kung maganda yung packaging ng isang produkto, lalo na yung pagkain, aba, na-attract ako kaagad na bilhin ito. Kaya nga, ang dami-dami mga packaging style sa merkado para ma-attract tayo na bilhin yung mga produkto. Kaya nga, Nixo, may alam akong kainan na medyo native at makalumang style ng packaging ng kanyang binibintang pagkain. DG, alam ko na yan. Alam mo na yan. Di ba, yun yung mga ulam at kanin na binabalot sa dahon ng saging? Uy, alam mo ha? Oo, ang sarap nun eh. Mga pagkaing binalot ang hatid sa atin ngayon ng Binalot. Pagdating sa kainan, kanya-kanyang gimmick parang yung business ay hindi mapag-iwanan at maging number one. At kung gimmick lang din ang pag-uusapan, patok ang packaging style na ginamit ng Binalot, na halos isang dekada na nang magsimula ang negosyo. Ang Binalot, nagsimula siya noong 1996. Bali, tatlo silang magkakaibigan na nagsimula ng kumpanya. Tapos, nagsimula sila sa isang outlet noong 1996. Tapos ngayon, meron ng mga 28 outlets. Dahil sa nakagisna na uri ng lalagyan ng pagkain na minanapa ng may-ari ng Binalot sa kanilang mga magulang, nagsimula ang konsepto ng kanilang negosyo. Nung nag-iisip yung tatlong kaibigan na magtayo ng food business, napansin nila na masyado na maraming fast food chains, tsaka fast food restaurants. So sabi nila, gusto nila kakaiba yung food concept. So in the process ng pag-iisip, anong klaseng konsepto ang dapat nilang gawin, naalala nila nung bata pa sila, pinapabaunan sila nung magulang nila tsaka lola at lola nila ng mga pagkain na nakabalot sa banana leaves. Since kakaiba yung konsepto na yun at wala pa nag-o-offer nun at that time, kaya yun ang ginawa nilang konsepto. At sa dami ng pinagpipilian ng mga klase ng ulam, tiyak hindi ka magsasawa sa Binalot. Ika nga, mga all-time favorites ang putahing inyong matitikman sa Binalot. Kasi isa sa mga pinapromote namin na values dito sa Binalot, si Pinoy humor. So nakareflect yun sa pangalan ng mga pagkain namin. Halimbawa, yung tapa, tinawag namin tapa rap-sarap, yung bistek, bistek wala steak, yung sisig, sisig na makisig, tosino, vivo tosino, longganisa, pork, bongga longganisa. So, matutuwa talaga kayo sa mga produkto namin dahil talagang kakaiba yung pangalan. At sa dami ng pinagpipilian ng mga klase ng ulam, tiyak hindi ka magsasawa sa Binalot. Ika nga, mga all-time favorites ang putahing inyong matitikman sa Binalot. Basically, ang Binalot is, ang contents niyan is unang-una, may isang piraso ka ng banana leaf, maglalagay ka ng asin on top of it, tapos pangalawang banana leaf, tapos maglalagay ka ng kanin, tapos ulam, tapos maglalagay ka ng kamatis, itlog na maalat, tapos ibabalot natin. So basically, yun yung pinaka-product presentation natin dito sa Binalot. Siguradong good quality at malinis ang pagkaing matitikman na nakabalot sa dahon ng saging at garantisadong fit na fit sa budget mo ang mga presyo dito. Kaya nga ba marami ang nagiging suki at parokyano ng Binalot? Ang Binalot kasi, nag-set siya ng mga standards sa quality na dinevelop noon pa. Hanggang ngayon, sinusunod yun. Katulad nung yung mga holding times, yung mga delivery times, yung mga shelf life ng mga produkto, strictly sinusunod yun to ensure na palaging fresh ang kinakain ng mga tao dito sa Binalot. Para doon sa mga medyo nagtitipid, meron kaming produkto na worth 39 pesos lang. Ito yung aming adobo rice. Bali, siya, rice na lasang adobo, tapos merong itlog na maalat, may fried egg, tsaka may kamatis. So yung mga nagtitipid, pwedeng yun ang orderin nila. Doon naman sa medyo may kaya, medyo may sobra, meron kaming produkto na 80 pesos. So doon sa 80 pesos, either pwede kayong i-avail yung isang all-time Pinoy favorites namin or yung tinatawag naming kombinalots na kung saan pwede kayong mamili ng 2 hanggang 3 ulam. Ang Binalot kasi, nagki-cater siya sa all walks of life, from bata hanggang matanda. Pero basically, ang namin talaga yung magtatrabaho. Kasi ito yung mga tao na during lunchtime, gustong kumain ng mga lutong bahay, pero walang time para mag-prepare ng baon nila, pero gusto ng adobo, gusto ng tapa. So, yun yung ino-offer namin sa kanila.
At dahil dito, may 10 branches na sila na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Noong 1996, nagsimula siya sa isang store, no? Tapos year after year, tig-isang store lang ang na-open. Ano? Not until noong 2004 na nag-decide na mag-franchise ang may-ari, no? So nag-enter na kami sa franchising, doon dumami. Hanggang sa ngayon, meron na kaming 28 stores. Sa ngayon, this year, medyo bullish ang plans namin to open more stores, no? Katulad nitong De La Rosa branch, no? Pero meron din kami mga plano na magbukas ng mga maliliit na stores, no? Para dun sa gusto mag-franchise na wala masyadong kapital na kailangan, no? Kaya inisip namin na maglabas din ng mga stores na abot kaya. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kain na sa Binalot! Doon po sa inyo, kung gusto niyo po magkaroon ng sariling Binalot store, pwede po kayong tumawag sa aming head office. Pa-connect lang po kayo sa aming Business Development Department sa telephone number 824-7014 o kaya bisitahin niyo po yung aming website sa www.binalot.com. Inaanyahan ko po yung lahat na kumain po sa Binalot kung gusto niyo pong makatikim ng mga pagkaing masarap na Pinoy at mura. Ang Binalot, ang pambansang tsibugan. Ayan, Nix, ha? Ang sarap naman talaga ng pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Nagugutom tuloy ako ngayon. Ako din. Di ba?